Mula sa Belgium, Muhammad Burif. I am Mohamed Boulef. I have 24 years. 天马行空，魅力四射，帅气的脸庞配上极具魅力的笑容，却依旧隐藏不住他炙热的内心。台下帅气阳光，台上霸气十足。27战全胜，在这个强者云集的舞台，布里夫能否续写他的不败篇章？我们拭目以待。I will fight. Pumalakpak tayo sa susunod, mag-imbita ng mga manlalaro mula sa China. Madaling swordsman, Zhu Su. 大家好，我是朱旭，这是我第7次在峨眉城记录面这样带，但是我也很期待也能够再次。成长掺杂着痛苦、蜕变，伴随着意外。从连克强敌到多次捍卫金腰带，年轻的朱旭早已华丽转身，成为自己的冠军。在这个擂台上，我接受任何人的挑战，来吧！ I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, speaking fast. I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious. You think you're worth my time? You're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. Kumusta mga kaibigan ng Magna? Ito ang New Legend World Fighting Championship na nalikha sa Juan Saturday. Ang eksena ni Fan, o si Tony, o si Tony Jena. Ang laro ito, ayon na 2 kilo free fighter super fighter 6. Ang asul na manlalaro ay si Mohim Bright mula sa Belgium. Ang kulang manlalaro na si Zhu Su ay ang aming maalamat na magbasa. Isang medyo pamilyar na manlalaro. Nanalo ng New Legend 6 na kilo gold belt. At maraming beses na ipinagtanggol ang gintong sinturon. Ngunit natalo siya kay Santino na nagkalabing ng mga ito. Ngunit sa huli na kuha nito ang asul. Umamit kasi si Santino ng kasamang aksyon. Itong si Zhu Su. Tanggapin Zhu Su ang suntok ng siko sa kanyang mata. Pagkatapos ay bahagyang na-dislocate. Pagkatapos ay hindi ako makakain ng maraming linggo. Ngunit noon ko pa tinanong si Zhu Su tungkol sa ilang mga sitwasyon. Si Zhu Su ay may ilang mga takot sabihin sa akin. Kaya nakatakot siyang mag-alala ang mga iyan ang bawat manlalaro. Naalala ko noong naglalaro. Karaniwan kong sinasabi sa ibang membro ng mga pagpalisan nito. Kung nanalo ka, sabihin sa kanila ang resulta. Medyo kilala ng lahat si Zhu Su. Mabilis na magsisimula, at ang kakayahang sakupin ang pagkakataon ay medyo malakas. Kanina lang sinusubukan ni Zhu Su na lumingon. Panatilihin ang isang aksyon, panatilihin ang isang postura, panatilihin ito ng mahabang panahon, ngunit ang mga kalaban ay hindi nangahas na sumulong ng padalos-dalos. Ang tuloy-tuloy na low sweep ng kalaban.
Patuloy na itaas ang iyong mga tuhod. Gumawa ng self-sacrifice kick pero hindi natamaan. Gumagalaw si Zutsu kapag umaatake siya. Muhammad Burif. Ang kanyang orihinal na aksyon ay gumawa ng isang aksyon ng paa na sumusuporta sa harap. Ngunit mas mataas ng kaunti. Diretsong sinipa si Zutsu sa punya. Alam mo ba, on the way to the site today. Narinig ko rin sabi nitong referee teacher, si Zutsu ay sinisipa sa tuwing darating siya. Tapos every time na dadating ako napapa-fall ako. Hindi ko inaasahan na matatamaan ako ulit ngayon sa kasamaang pala. Ang swerte ko talaga. Fist bump. Tingnan natin, nung burit ng siya ay umalis. Hindi sa isang buya. Malaki ang pag-unlad ni Zutsu sa kompetisyong ito kumpara sa mga nakaraang kompetisyon. Hindi ko lang alam kung ano ang gagawin kapag nagbo-boxing. Napaka-retreating na aksyon. Sa makatuwid, ito ay patuloy na maglalabas ng mga suntok. Ito ay isang napakalinaw na pagpapabuti para sa kanya. Dahil sa mga nakaraang laro, Zutsu madalas gumawa ng isang clip. Pagkatapos ng isa, dalawa, tatlong beses. Pagkatapos ay umatras. Umalis ka agad sa posisyon. Pagkatapos ay maghanap ng mga pagkakataon. Masyadong mabilis ang paggalaw. Ang mga ito ay tumutukoy sa punja. Binabanggit pa rin itong lower abdomen. Nabanggit ang punja. Ang trend na ito ay sa wakas ay nagbago, tama. Napantayan na ng dalawang panig ang isa't isa. Isang beses mo akong sinapak at isang beses din kita sinipak. Kinausap lang kita, Zutsu. Dati, ang taktika ay ang tamaan pagkatapos ng tama. Madalas hindi maunawaan ang timing ng tuloy-tuloy. Patuloy na pag-atake ng output. Kadalasan pagkatapos ng combo, mag-withdraw ka at maghahanap ng isa pang pagkakataon. Lumapit ka tapos umatras. Sa makatuwid, ang nakaraang estilo ng paglalaro ay mawawalan ng maraming pagkakataon. Ang estilo ng paglalaro na nakita natin ngayon, talagang posible na gumawa ng makabuluhang pag-unlad. Kapag na-hit, maaari mo na itong ituloy. Tingnan natin kung matutuloy ang laro. Ang magkabilang panig ay napaka-friendly. Okay, ang laro ay maaaring magpatuloy. Tapos na ang laro. Papasok ang magkabilang panig sa ikalawang round. Ang magkabilang panig ay may isang sipa sa punja sa unang laro, nagtatanggol. Ang hugger na ito ni Muhammad Burif. Ito ay medyo mahigpit pa rin. Ang diskarte ni Zutsu sa boxing, very tricky talaga. Ang pag-attack ni Zutsu sa boxing, ang landing point, medyo mayaman din ito. Matapos tamaan ang ulo at tiyan, itong pataas at pababang toss. Cross blow. Ngunit tingnan natin itong si Muhammad Burif na tapusin ang kanyang boxing o pagkatapos ng boxing duel sa pagitan ng dalawang panig. Kapag nag-withdraw, palaging sundin ang isang napakakinis na mababang sweep ng mga binti. Ito ay may isang tiyak na kalamangan sa mga tuntunin ng kapansin-pansin. Sinira ng kamay sa harap ang depensa ng kalaban at sinundan ng mabigat na suntok ang likod ng kamay. Patuloy na low sweep. Si Zutsu ay karaniwang isang napaka-reserve, mahiyain at magiliw na binata.
Ang isang ito ay talagang nagpakita ng ibang side ng kanyang sarili sa ring. Sa oras na ito, si Muhammad ay nag-counter-attack na may mababang sweep. Hinihina lang si Nipa sa pundya. Kaya't sinisipa ng magkabilang panig ang isang ito sa pundya. Mukhang napaka-sensitive nilang lahat. Tingnan mo, habang pinapanood si Zuxu na sumuntok. Ang Muhammad na ito, nakikita mo, ay muling nag-swipe. Ang koordinasyon na ito ng mga kamao at binti, medyo maganda. Low sweep na naman. Hanggat ang dalawang panig ay nagtatagpo sa isa't isa sa kanilang husay sa boxing, sa sandaling sila ay umalis. Susundan ang mababang sweep ni Muhammad. Ang labas ng hita ni Zuxu ay lila-pula na. Bigyan ng kalaban ng mababang swipe bilang kapalit. Bagamat ang mababang paa na ito ay hindi mukhang ginagawa ang lahat ng lakas. Ngunit kung napakaraming low sweep tulad nito, kung patuloy kang umaatake, tatamaan mo pa rin ang kalaban. Malaki pa rin ang pinsala. Sinira ni Zuxu ang kanyang sentro ng grabidad at bumagsak sa lupa. Ito na ang pangalawang laro ng larong ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, sinipa ko ang aking sarili sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa sarili. Walang nangyari kay Zuxu. Sa pangalawang pagkakataon at muli. Tingnan mo, isa pang low sweep. Kailangang palakasin ni Zuxu ang kanyang pagtataas ng tuhod na depensa. Nag-aaway. Ang sandaling naghiwalay ang magkabilang panig pagkatapos maglaban. Bigyang pansin ang mga pag-atake ng iyong kalaban sa iyong kaliwang binti. Kung hindi, kailangan mong gumawa ng hanggang tuhod na depensa. Kung hindi, lumaban ka. Kaya't mayroong ilang mga alon ng mga tao na nagyaya para kay Zuxu at lahat sila ay sumigaw sa pagkalito. Ang kanyang pagsali sa tuhod ay dapat ituring na isang fall. Ito ay isang tuloy-tuloy na sweep at sipa. Sa katunayan, sa oras na ito, magkakaroon ng ilang sensitivity sa low sweep ni Muhammad Buri. Nagsimulang makita ng magkabilang panig si Zuxu na umahon. Lumapit si Zuxu at sinimulan ang pag-atake. Napakahusay. Aktibong pag-atake na may tuloy-tuloy na suntok. Ngunit paano si Muhammad? Ang pagiging nasa magkabilang panig ay kapareho ng pagiging nasa magkabilang panig. Magsisimula akong makipagtalik sa iyo. Ang kabuang aksyon na output ni Muhammad. Malamang wala akong masyadong ipon. Mag-ipon ng malakas na output ng pagkilos. At ang pinakamabilis, syempre pinananatili pa rin ni Muhammad, isang postura ng pagpindot pasulong. Ang mga hakbang ni Zuxu ay medyo flexible. Sa tuwing pagkatapos ng laban, kailangan mong umatras ng mabilis. Sa pisikal na aspetong ito, may kalamangan din ang asul na boxing hero. Mas mahaba kasi ang arm span. Kaya hindi siya kayang labanan ni Zuxu sa medium hanggang long distance. Ito ay magiging isang kawalan. Dapat mas palakasin ni Zuxu ang kanyang combination boxing skills. Kita mo, sa tuwing pagkatapos ng pagsuntok ni Zuxu, o mag-withdraw, o magkayakap lang, dapat may konting kombinasyon pa ng boxing. Sensitive na naman, ang pundya ay partikular na sensitibo. Sa katunayan, ang kompetisyon na ito ay orihinal na binalak na naka-schedule sa kalagitnaan ng taon. Ayusin si Zuxu na magkaroon ng pangalawang labanan sa kanyang santi. Dahil walang nanalo at nag-fall ang kalaban. Ngunit itong si Zuxu ay nagpahayag ng panghihinayang. Hindi ko na siya kayang labanan ulit sa pagkakataon ko. Ibig sabihin, sa entablado ng Emile Legend. Kanina ko pa hinihintay na magpakitang gilas si Santi. Nakikita natin na ito ay kapag umaatras. Madalas silang tinatamaan ng mga mababang sweep ni Muhammad Buri. Kaya lang, mas malaki ang bilis na ito.
Hindi pa nila kinailangan pang ibaba ang tingin sa nakamamatay na mata na ito. Ang pamamaraan ng binti na ito. Huwag maging pabaya sa oras na ito. Ayusin ang iyong postura. Hindi ko nararamdaman si Zuxu. Ang larong ito ay palaging. Protektahan ang kundya na ito. Tignan mo, isa na namang mababang pag-swap. Kailangan lang pumasok. Huwag ka nalalabas ulit. Huwag bigyan ng iyong kalaban ng ganitong distansya para magwalis ng mababa. Huwag tumayo. Huwag tumigil, magkabilang panig. Kapag huminto ka, maaari kang maging tanglaw ng kalaban. Zuxu. Paulit-ulit na sinasabing sinipa siya ng kalaban sa kundya. Paulit-ulit na bigyang pansin, ngunit hindi ka pa rin makakatakas sa sakunan na ito. Matatapos na ang laro ngayon. Tingnan ang kombinasyong ito ng mga suntok at sipa mula kay Muhammad Buri. Ang kombinasyon ay medyo maganda. Zuxon, ito talaga ang dapat. Palakasin ang itaas na bahagi ng mga kamao at binti. Ilang nakakasakit na pagkakasala. Okay, pinilit sa gilid ng lubid. Tumalikod at umindayog pabalik. Kapag umaatake gamit ang boxing technique ni Zuxu, medyo mahigpit ang depensa ni Muhammad Buri. Natapos ang tatlong laro. Tingnan mo, resulta ng referee. Okay lahat, lumabas na ang mga resulta ng larong ito. Susunod, i-anunsyo ko ang desisyon ng referee. Referee no 1:30 hanggang 27. Referee no 2:28 hanggang 29. Referee no 3:28 tandang bawas 30. Larong ito. Lan Fangsheng. Muhammad Buri. Ang aming unang manlalaro ay palakpakan mangyaring imbitahan ang asul na manlalaro. Magandang batang lalaki mula sa Russia. Shahrazad. Ladies and gentlemen, the blue corner from Belarus, please welcome Freedom! Susunod na palakpakan natin, mangyaring anyayahan ang pulang manlalaro mula sa New Zealand. Elegant Mike Carlos Padilla. Ladies and gentlemen, the right corner from New Zealand, please welcome Carlos Yuba! Alamat ng Emmy, maging sarili mong bayani. Kumusta sa lahat? Ito ay si Chuan Satellite League, Emmy Legend World Fighting Championship na ginawa niya. Ang eksena ng 2016 na year-end finals. Ako si Tony, ako si John Gentao. Ang kompetisyong ito ay nasa kategoryang 75 kilo. Libreng pakikipaglaban sa sobrang labanan. Ang pulang manlalaro ay si Carlos mula sa New Zealand. Ang player sa blue side ay si Shahrazad mula sa Russia. Ito ay isang labanan ng mga higante. Gusto ko lang sabihin na ito ay isang laro kung saan dumarating ang lalaking Diyos. Ang red side player na ito ay ang boyfriend kong si Carlos. Pero ang gwapong-gwapo rin ng blue player. Maaaring napansin ng mga madla ang larong ito. Bago pa man sabihin ng referee na magsimula. Nagkatinginan silang dalawa. Nararamdaman din ng magkabilang panig ang digmaan sa isa't isa.
Paano naman ang player ng red team na si Carlos Ober? Sa katunayan, isa rin siyang elite fighter. Pagsasanay kasama ang ACI star na si Mark Hunter. Ngayon, isa sa mga coach ng ACI star na si Mark Hunter. Dumating din siya sa eksena bilang pangunahing coach ni Carlos. Sila Carlos at Mark Hunter ay nagmula sa parehong paaralan. Tignan mo itong galaw ni Carlos. Hakbang at yakap, makikita mo pa rin. Ang bakas na ito ng elite competition. Mababa ang sentro ng grabidad. Mas malapad ang hawak sa kamay. Ang tunggalian sa pagitan ng malalaking lalaki ay hindi katulad nitong maliit na kompetisyon sa antas. Bilis, mas mabilis ang ritmo ko. Ngunit ang laro ng malaking tao ay nakamamatay sa bawat suntok. Ang bawat suntok ay nakamamatay. Mukhang may magandang pakiramdam si Sharazade sa distansya. Ang taong ito ay sumasakop sa gitna ng singsing. Ang binatang ito ay 22 taong gulang pa lamang ngayon. Isang napakabatang binata. Batang gwapo. Sinabi niya sa akin, ito ang kanyang unang pagkakataon sa China, kaya dapat pahalagahan niya ang sarili niya. Gusto kong makilala siya ng lahat dahil sa kanya. Ipakita ang iyong mga kakayahan. Mag-iwan ng napakalalim na impresyon. I think mas proactive din itong blue player sa attacking. Anong klaseng taktika ito, Carlos? Ang diskarte ng transporting ito pabalik. Panatilihin ang distansya. Big swing, continuous swing. Kapag umaatake sa boxing, ang agwat sa pagitan ng pag-urong ni Sharazade. Carlos ganap. 8 tanong bawas 5 reverse offense. Isahan natin ito. Second round kung magsabilang pa. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Magsisimula na ang laro. Asul na boxer Sharazade. Ang paggamit ng mga diskarte sa binti ay medyo mataas sa tuwing umaatake si Carlos sa boxing. Si Sharazade ay mananatili sa kanyang distansya. Ito ay isang atake sa binti. Sa tuwing umaatake si Carlos, lagi siyang nasa isang tabi. Tapos itong one-punch attack. Tignan mo ang pag-atake ni Carlos. Halatang may kaunting alinlangan pa, hindi masyadong prangka. Kahit na lumingon ako at I swing ang aking mga binti, hindi ko ito nakuha ng tama. Ito ay mapanganib. Ang magkabilang panig ay umikot ng isang beses at I swing ang kanilang mga paa. Noong ginamit ni Sharazade si Carlos para manuntok, ang lahat ng bigat ay nasa harap ng mga binti. Ang mga pag-atake ng boxing ni Sharazade, medyo epektibo, tamaan, maganda. Talunin ang asul na manlalaro sa mga lubi. Mukhang kapanapanabik ang malaking antas ng kompetisyon. Ito ay medyo malaki para sa isang medyo maliit na antas. Tama. Pero pakiramdam ko bawat suntok, mula sa suntok hanggang sa laman, ay sobrang nakakatakot. Kahit na sinipa ng paa na ito ang braso ng kalaban. Hampasin ng iyong kamao ang braso ng kalaban. Nararamdaman ko pa rin ang kapangyarihan ito. Ngunit parehong beses pinilit ni Carlos ang asul na manlalaro sa mga lubi. Ngunit hindi nila sinamantala ang pagkakataong ito. Kailangan pang i-improve ang anggulo ng pagsuntok.
May mali sa lalaking Diyos. Natamaan ang pundya ng lalaking Diyos. Ito ang coach ni Carlos. Ang coach na ito ay ang aking sikat sa New Zealand. Master ng martial arts. Apprentice ni Master Lin Zhengchuan. Ang boxing technique ay makapangyarihan at mabigat. Bawat hampas ay puno ng lakas, Carlos. But leg. Hindi tumama ang leg catcher. Medyo malaki ang galaw niya. Kung inalog mo ito, sa tingin ko, maaari nating tapusin ang labanan ng direkta. Pero malalaki sila, lalo na profesional. Ang kakayahan ng malaking tao na ito na makatiis ng pambubugbog. Medyo malakas silang lahat. Natamaan ba ng husto ang si Shahrazad na ito sa pundya? Hindi nakita ng malinaw ngayon lang, at ngayon nakatalikod na siya. At ngayon, siya ay nasa sobrang pagkabalisa. Inilabas niya ang mouth guard. Wala na. Binabati kita, Carlos. Sa susunod gagawin ko. Inihahayag ang hatol ng laban na ito. Larong ito, pangalawang laro ng Red Team, 2 minuto at 18 segundo. Yuri panalo.